Kabanata 2361. Sa isang planetang puno ng dilaw na buhangin na lumilipad sa paligid, ang buong planeta ay natatakpan ng isang siksik na wormhole. Umaalis ang Nine Heavens Gale mula sa mga wormhole, na tinatangay ang dilaw na buhangin pataas sa kalangitan. Sa ilalim ng napakalakas na hangin, ang bawat butil ng dilaw na buhangin ay parang isang palaso na tumatagos sa kalangitan, na dumudurog sa lahat ng nasa daanan nito. Sa ilalim ng ganitong malupit na kapaligiran, kahit ang isang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan ay hindi makakatagal sa ganitong sitwasyon doon sa loob ng napakatagal na panahon. Ang espiritual na kayamanan ay masisira ng marahas na dilaw na buhangin sa ilalim ng Nine Heavens Gale at kalaunan ay magiging isang ordinaryong sandata. Sa sandaling iyon, isang monghe na nakasuot ng pulang damit na may berdadong gininto ang mapalad na ulap, ay mabagal na naglalakad sa disyerto. Unti-unti, mukhang walang epekto sa kanya ang malupit na kapaligiran sa paligid niya. Ang katawan ng tao ay naglalabas ng malakas na espiritual na enerhiya. Ang kanyang kulay bronze na katawan ay mukhang malakas at maayos ang pangangatawan. Ang kanyang mga kalamnan ay nagbigkis na parang malalakas na espiritual na kayamanan. Mula sa malayo, mukhang isang espiritual na figure na nagmamarcha sa mundo. Ang mar-angel na aura ng isang paragon sa level 7 na lumabas mula sa kanyang katawan ay bumuo ng isang di nakikitang harang na ilang talampakan ang radius sa paligid ng kanyang katawan. Maaari pa nga nitong harangan ang malakas na hangin na umiihip sa paligid niya. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang disipulo ng Great Thunderbit Temple sa kanlurang rehiyon, si Wesley James. Hindi sigurado kung gaano na siya katagal naglalakad, huminto si Wesley at kumuha ng isang plate ng jade mula sa kanyang baywang. Pagkatapos ng maikling sandali, tumingala si Wesley sa langit. Isang gininto ang sinag ang sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Bumulong siya, nakakatuwa, sa antas ng cultivation ng isang level 3 na paragon. Kaya niyang malampasan ang kanyang antas at patayin ang isang level 5 na paragon. Mukhang magiging mabangis ang labanan sa pagitan ng tatlong pangunahing planeta sa pagkakataong ito. Muling itinaas ni Wesley ang kanyang mga paa at nagpatuloy muli sa pagmarcha. Naglakad siya sa disyerto na parang isang espiritual na figure. Kasabay nito, sa Eternal Star Realm. Sa isang lugar sa wormhole, ang young master ng pamilyang Menzi na nakasuot ng mar-angel na damit, ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata matapos matanggap ang balita mula sa mga disipulo ng pamilyang Menzi. Kakapatay lang niya kay Halbert ng Yellow Ghost Tribe, at ngayon ay napatay niya ang batang Panginoon ng angkan ng Burke. Mukhang napakalakas ng taong ito. Hinangaan ng lahat ng mga disipulo ng pamilyang Menzi ang katapangan ni Severin na saktan ang tatlong pangunahing angkan ng sabay-sabay. Humanga rin siya sa lakas ng pakikipaglaban ng kalaban. Para sa kanya, noong siya ay isang level 3 na paragon, kahanga-hanga na kung matatalo niya ang isang level 5 na paragon sa ilang galaw lamang, hindi pa kasama ang pagpatay agad sa level 5 paragon. Iyon ay dahil mas mataas ang antas ng cultivation na nakakamit ng isang tao, mas mahirap labanan ang iba na mas mataas ang antas, hindi pa kasama ang pagpatay sa isang taong mas mataas ang antas. Maraming tao sa Royal Paragon level, o tanging mga tao lamang sa Royal Paragon level, ang may kakayahang makipaglaban sa iba na mas mataas ang ranggo. Napakabihira na para sa mga tao sa Paragon level na mapatay ang kanyang kalaban mula level 2 hanggang level 3 na Paragon na mas mataas. Sa pangkalahatan, tanging ang prodigy mula sa mga pangunahing angkan ang makakagawa niyan. Bukod pa rito, tanging ang prodigy mula sa kabilang antas ng Paragon o banal na tagapagmana ang may kakayahang mag-upgrade ng dalawang antas sa isang pagkakataon. Gayunpaman, sa buong Blue Realm, sa 9 na sagradong lupain, sa 8 pangunahing pamilya na nasa mataas na antas, sa mga barbarong North Sea, sa mga monsteroid ng Funlight, sa angkan ng kanlurang rehiyon, sa dinastiyang Great Flare at iba pang mga angkan, mayroon lamang mga 20 prodigy na tulad nito. Paanong hindi nito maaakit ang atensyon ng young master ng pamilyang Menzi, na may anyo ng isang taong mas makapangyarihan pa kaysa sa mga prodigy? Sa kabilang banda, sa mabituin na kalangitan na puno ng banal na kasulatan ng pilosopiya, may isang lalaking nakaupo sa isang malaking lumilipad na espada. Ang lalaki ay may nakasabit na wine gourd sa kanyang baywang,
siya ay nakasuot ng puting damit na may itim na buhok. Ang kanyang mga damit ay umaagos sa ilalim ng hangin. Nakakrus ang kanyang mga paa sa lumilipad na espada ng mga sandaling iyon. May mahinang daloy ng sinag na sumili sa kanyang balat, ang maliwanag na liwanag ay kumikislap sa kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang nakakatakot na mapanirang aura. Ang mga taong nakasakay sa lumilipad na espadang ito ay pawang mga disipulo mula sa banal na lupain. Ang binata na nagmamaneho ng lumilipad na espada ay ang disipulo ng sagradong lupain ng Grundy I. Ginoo, makukumpirma ko na ang pangalan ng taong iyon ay Severin. Dapat siya yung taga South Sky noon. Matapos marinig ang ulat mula sa disipulo sa likuran niya, marahang tumanggo si Francis Moore. Mas marami siyang alam tungkol kay Severin kaysa sa angka ng Burke at sa pamilyang Menzies. Kung tutusin, ang Grundy I sect ay isang sekta na kabilang sa Grundy I Sacred Land. Bago pumasok sa Starry Sky Battlespace, ipinaalala sa kanila ng mga elder ng Sacred Land na maging mas maingat kung makakasalubong nila siya sa Starry Sky Battlespace. Tutal, si Severin ay naging pangunahing disipulo ng Grundy I Sacred Land matapos manalo sa paligsahan. Madalas, ang mga taong nagmula sa liblib na lugar ay may mga natatanging talento. Maaari pa nga siyang magkaroon ng pagkakataong makipagkumpetensya para sa posisyon ng mga saintmen sa hinaharap. Lumapit si Francis at tumingin sa mga taong nasa tabi niya habang sinasabi niya, ang pagpugot ng ulo sa isang ikalimang antas na Paragon gayong siya ay isang ikatlong antas na Paragon lamang, tila ang ating bagong nakababatang kapatid ay tunay na makapangyarihan. Ang mga taong nakatayo sa tabi niya ay pawang limang pangunahing sequence ng Grundy I Sacred Land noong panahong iyon. Kabilang sa kanila, isang matipunong binata, na may antas ng attainment na parang level 6 na Paragon, ang napangisi, haha, huwag kang magdiwang ng maaga. Sa tingin ko ay hindi alam ng taong ito ang kanyang asal. Sunod-sunod niyang na-offend ang Menzies clan at ang Burke clan. Natatakot ako na magdudulot siya ng malaking sakuna sa malaot madali. Nang marinig ito ni Francis, umiling siya at ipinahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon. Sa kabilang banda, sa tingin ko, ang bagong nakababatang kapatid na ito, marahil ay hindi kasing simple ng inaakala natin. Natahimik ang lahat ng iba pang mga sequence matapos marinig ang mga salita ni Francis. Napangisi si Francis nang makita siyang magsalita pagkatapos noon. Hinubad niya ang wine gourd sa kanyang baywang upang humigop ng ilang higop. Alam niya na mula sa pananaw ng iba pang mga sequence, si Severin, na malapit nang sumali sa Grundy I Sacred Land, ay walang alinlangang magiging isa sa kanilang mga kakompetensya para sa posisyon ng mga saintmen. Dahil dito, hindi lahat ay umaasa na makakatakas si Severin sa galit ng Burke clan ng walang anumang pinsala. Kasunod ng pagkamatay ni Jerry Burke, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay na parang avalanche sa buong Starry Sky Battlespace. Sa sandaling iyon, maging sa 9 na sagradong lupain, sa 8 pangunahing pamilyang nasa mataas na antas, sa mga barbaro ng North Sea, sa mga anak na monsteroid sa Thundlight ng Thunder Peak Region, sa mga prinsipe ng dinastiyang Great Flare, lahat sila ay napansin si Severin. Masasabing, gamit lamang ang kanyang sariling kapangyarihan, napukaw ni Severin ang buong Starry Sky Battlespace. Tiningnan ng mga cultivator na nasa mababang antas si Severin bilang isang taong sasambahin. Ano ito? Isang Paragon sa level 3 na pumatay sa batang Panginoon ng Burke clan, si Jerry Burke, isang Paragon sa level 5. Sino ba talaga siya? Nabalitaan ko na kahit si Halbert Joel, ang pangunahing disipulo ng Yellow Ghost Tribe Sacred Land, ay namatay sa kamay ng taong ito. Nakapatay siya ng 2 Paragon sa level 5. Nakakatakot iyon. Pakiramdam ko ang Starry Sky Battlespace ngayong taon ay tunay na isang kaganapan na nagtitipon sa lahat ng mahuhusay na talento. Para mapatay ang kalaban ng level 3 Paragon ang level na mas mataas, masasabi ko lang na ang taong ito ay talagang isang napakahusay na demonyo. Haha, tingnan natin. Nabalitaan ko na na-offend ni Severin ang Menzies clan noon, at ngayon ay na-offend din niya ang Burke clan at ang Yellow Ghost Tribe Sacred Land. Mahihirapan siguro siyang makalabas ng Starry Sky Battlespace ng ligtas. Sa gitna ng mga talakayan ng hindi mabilang na tao,
Ang pangalan ni Severin ay naging isa sa mga pinakakilalang pangalan sa Starry Sky Battlespace. Sa sandaling iyon, sina Severin at Kali ay mabilis na lumilipad ilang libong kilometro ang layo mula sa larangan ng digmaan matapos ang agarang pagpatay kay Jerry Burke. Pagdating nila sa isang liblib na planeta, huminto si Severin at tumingin kay Kali. Mukhang namumutla siya, walang pamumula sa kanyang mukha, at mukhang nanghihina at halos walang malay. Magpahinga muna tayo rito sandali. Hindi dapat maglakas loob ang mga tao mula sa Burke clan na habulin tayo. Mahinang tumanggaw si Kali. Pagkarating nila sa nakahiwalay na planeta, nakakita sila ng isang hubad na bundok. Mabilis silang nagtayo ng dalawang patong ng mga depensibong pormasyon, at sinimula ni Kali na gamutin ang kanyang mga pinsala sa liblib na lugar. Hindi na natiling walang ginagawa si Severin. Kumuha siya ng ilang Grandi Spirit Pill mula sa kanyang storage ring. Simula nang masipsip ang enerhiya mula sa Lunar Dew, unti-unting umusad ang cultivation ni Severin sa katayuan kung saan nakumpleto niya ang Level 3 Paragon. Sa oras na iyon, kalahating hakbang na lang ang layo niya sa Level 4 Paragon. Ang alitan sa Burke clan ay nagparamdam kay Severin ng pagkabahala na umatake sa kanya. Napakarami na niyang na-offend na mga kaaway. Kung hindi niya ma-level up ang kanyang lakas, mahihirapan siyang makipagkompetensya para sa mga oportunidad sa tatlong pangunahing planeta sa hinaharap. Dahil dito, nagpa siya si Severin na subukang makalusot, at umaasang makakalusot siya sa Level 4 Paragon. Matapos ilabas ang Grandi Spirit Pill mula sa storage ring, umupo si Severin nang nakakrus ang mga paa at mabilis na pumasok sa cultivation state. Matapos inumin ang pill at ma-activate ng cultivation mode, ang epekto ng pill ay naglabas ng malakas na enerhiya, na nagpapalakas sa buong katawan ni Severin. Nang masipsip ni Severin ang Lunar Dew kanina, nakumpleto na niya ang Level 3 Paragon. Ang isang kayamanan tulad ng Lunar Dew ay may epekto na maihahambing sa pinakamahusay na 7th grade pill. Hindi lamang nito mapapahusay ang pisikal na katawan ng isang tao, maaari rin itong mapabuti ang blood energy ng sabay. Kasabay nito, ang natitirang Lunar Dew ay patuloy na nagpapalusog sa katawan ni Severin, na nagpapadali sa bawat selula sa kanyang katawan na masipsip ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ng mga planeta sa paligid niya. Bilang karagdagan, pagkatapos cultivate ni Severin ang Lotus Divine Attack, ang Lotus Divine Spiritual Flame element sa pill ay patuloy na nagpapalusog sa kanyang katawan, na nagpapabuti sa lakas ng kanyang espiritual na enerhiya. Ang kanyang enerhiya ay higit na mataas sa antas ng anumang Level 3 Paragon. Sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon, kalahating hakbang na lang ang layo ni Severin mula sa pagtawid sa Level 4 Paragon. Sa sandaling nilunok niya ang Grandi Spirit Pill sa kanyang tiyan, naramdaman ni Severin ang matinding init na dumadaloy mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang buong katawan. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay naging napaka-aktibo, na ang mga selula ay agresibong sumisipsip ng enerhiya mula sa pagsipsip ng kapangyarihan mula sa Grandi Spirit Pill. Hindi mabilang na banal na liwanag ang lumabas mula sa balat ni Severin, ang kanyang buong katawan ay nagliliwanag, na parang pagbaba ng isang espiritual na figure mula sa espiritual na mundo. Isang mar-angel at umaalon na aura ang pinakawalan mula sa kanyang katawan, na unti-unting nakakaapekto sa planeta sa kanyang paanan. Hindi kalayuan, si Kali ay nasa depensibong pormasyon pa rin. Nakaupo siya nang nakakrus ang mga paa at nagmumuni-muni upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Matapos niyang kainin ang Earth Spiritual Pill, ang kanyang maputlang pisngi ay muling naging mapula, ang kanyang mukha ay mukhang namumula. Ang kanyang dating mahinang anyo ay tuluyang nawala, na mas bumuti ang kanyang itsura. Si Kali, na nagpapagaling pa rin ng mga pinsala, ay naramdaman ng biglaang pag-vibrate na lumabas mula sa katawan ni Severin na malapit sa kanya. Itinigil niya ang kanyang pagpapagaling at iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Severin na naliligo sa ilalim ng banal na liwanag sa sandaling iyon. Naramdaman niya ang aura na lumabas mula sa kanya na lalong lumalakas. Nabigla si Kali, at hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Wow, malapit na ba siyang makalusot sa susunod na antas? Naaalala pa rin niya na nakamit lamang ni Severin ang antas ng Paragon pagkatapos ng paligsahan ng Grandi Uno Sect.
2 buwan pa lamang ang nakalipas mula sa paligsahan ng Gronde Uno sect. Sa loob lamang ng 2 buwan, handa na ulit si Severin na makalusot. Paanong hindi magugulat si Kali? Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, napatay ni Severin si Jerry, na isang ika-5 antas na Paragon, gayong siya mismo ay isang ika-3 antas na Paragon lamang. Hindi yun kapani-paniwala, dahil dito, katanggap-tanggap ang paglusot ni Severin sa ika-4 na antas na Paragon. Nang maisip niya iyon, hindi napigilan ni Kali na magpakita ng mapait na ngiti sa kanyang masela na mukha. Pakiramdam niya ay kasing laki ng langit at lupa ang pagitan nila ni Severin. Umiling si Kali, habang patuloy niyang pinapagaling ang sarili ng palihim, nanatili siyang alerto upang protektahan si Severin. Matapos inumin ang Grand Spirit Pill, patuloy na tumataas ang aura ni Severin habang mabilis na lumalabas ang kapangyarihan ng tableta kasabay ng kanyang cultivation. Ang Mar-Angel na aura sa katawan ni Severin ay parang isang oven, na kumikinang sa kalangitan, na naging dahilan upang magbago ng kulay ang kalangitan ng buong nakahiwalay na planeta. Biglang lumitaw ang nakakatakot na kulog sa kalangitan, at walang katapusang maitim na ulap ang nababalot sa ibabaw ng ulo ni Severin. Sa ilalim ng presyon ng gayong nakakatakot na aura, si Kali, na isang level Paragon, ay nagpumilit na pagalingin ang kanyang mga pinsala ng may mapayapang pag-iisip. Nakikita na malapit ng malampasan ni Severin ang level 4 Paragon, walang nagawa si Kali kundi ang sumuko sa kanyang pagpapagaling. Tumayo siya at naglagay ng pormasyon sa buong planeta upang maiwasan ang kasunod na pagkawasak ng mga tao mula sa Burt clan. Pagkatapos gawin iyon, nagsimulang mag-focus ng husto si Kali sa pagprotekta kay Severin. Ang sitwasyong iyon ay tumagal ng halos buong araw. Pagkatapos, isang hindi nakikita, hindi mahahawakan, ngunit totoong hadlang sa enerhiya ang biglang sumabog. Naramdaman ni Severin na ang kanyang espiritual na enerhiya ay hindi na limitado lamang sa kanyang sentro ng enerhiya, at pakiramdam niya ay nakakonekta siya sa langit at lupa. Sa tulong ng Grand Spirit Pill at ng natitirang Lunar Dew sa kanyang katawan, sa wakas ay nakarating si Severin sa level 4 Paragon. Matapos ang tagumpay, ang tumataas na aura ni Severin ay hindi tumigil sa pagtaas. Malinaw na hindi pa natatapos ang proseso ng pag-angat ng antas. Habang parami ng parami ang kapangyarihan ng Grand Spirit Pill na nasisipsip ni Severin, sinimulan niyang maramdaman ang pagiging malapit ng lahat ng bagay sa mundo patungo sa kanya. Alam niyang nakapasok na siya sa kaliwanagan, ang kanyang kaluluwa ay nakakonekta na sa langit at lupa. Nararamdaman niya ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, ang kaliwanagan ni Severin sa langit at lupa ay umabot sa isang walang kapantay na antas ng kailanawan. Mula sa pananaw ng kanyang kaluluwa, ang hindi mabilang na mga dakilang prinsipyo at teorya ay parang hindi mabilang na mga gininto ang sinulid na magkakaugnay. Ilang sandali pa, ang aura sa katawan ni Severin ay mabilis na sumikat sa kalagitnaan ng level 4 Paragon. Isang malaking dami ng likidong espiritual na kapangyarihan, na nagniningning ng maliwanag na sinag sa kanyang sentro ng enerhiya, ay umaabot hanggang sa gilid ng kanyang katawan. Napagtanto ni Severin na pagkatapos niyang makalusot sa level 4 Paragon, ang kapasidad ng kanyang sentro ng enerhiya ay naging mas malaki kaysa dati, na parang isang maliit na mundo sa kanya. Kasabay nito, ang kanyang kaluluwa ay naging mas malakas kaysa dati. Ang kanyang pag-unawa sa mga patakaran ng langit at lupa ay naging mas malalim. Bigla, isang maliwanag na banal na liwanag ang sumikat mula sa katawan ni Severin patungo sa kalangitan. Sa isang iglap, ang maitim na ulap sa kalangitan ay naglaho. Ang buong nakahiwalay na planeta ay naging kasing liwanag ng araw. Sumunod, lumitaw ang mga hindi pangkaraniwang penomeno mula sa katawan ni Severin. Napapaligiran siya ng mga mapalad na makukulay na ulap, na umiikot sa kanya na parang mga alon ng karagatan. Ang hangin ay umaalon sa ibabaw ng langit. Mayroong hindi mabilang na mga sinag ng mapalad, at nakasisilaw na mga ilaw ng diwata ang naghahalo-halo, at ang mga sagradong tinig na espiritual ay tumutunog. Isang maliwanag na buwan ang dahan-daw ang sumikat mula sa dagat, na kumikinang ng maliwanag tulad ng araw. Namumulaklak ang mga berdeng lotus mula sa putik, ang sariwang halimuyak ng bulaklak ay inilabas sa hangin.
Ang mga ginintoang bulaklak ay nahuhulog mula sa kalangitan, na tinatakpan ng walang laman na lupa. Ang mga sagradong tinig na espiritual at mahiwagang musika ay tumutugtog, na nililinis ang kaluluwa ng isang tao. Ang lahat ng uri ng mahiwagang penomeno ay nabuo at sinira nila ang pormasyon na itinakda ni Kali at lumitaw sa mabituin na kalangitan. Sa sandaling iyon, nasaksihan ng mga cultivator mula sa libu-libong milya ang layo sa ibang mga planeta ang iba't ibang kakaibang penomena. Napuno ng pagkagulat ang mga mata ng lahat. Ang makalangit na liwanag ay nag-uugnay at ang mga sagradong espiritual na tinig ay tumutugtog. Ito ang tanda ng tagumpay ng isang prodigy. Wow! Sino ang prodigy na nagkaroon ng tagumpay? Nagdulot pa siya ng iba't ibang kakaibang penomena. Maliwanag na buwan ang lumilitaw sa dagat, ang berdeng lotus ay namumulaklak mula sa lupa. Ang mga sagradong espiritual na tinig ay tumutugtog. Ang mga bulaklak ay nahuhulog mula sa langit. Ang lahat ng mga penomenang ito ay makakamit lamang ng Paragon mula sa sagradong lupain o banal na tagapagmana. Natatakot ako na may higit pa rito. Isa o dalawang kakaibang penomena lamang ang lilito para sa isang ordinaryong prodigy. Sapat na yun upang patunayan ang kanyang talento. Gayunpaman, ang taong ito ngayon ay may iba't ibang penomena, ito ay hindi pa naririnig. Sa sandaling iyon, ang mga tao sa loob ng 1,000 kilometro ang layo mula kay Severin, ay napansin ang kakaibang penomena ng langit at lupa. Gayunpaman, ang lahat ng nakasaksi noon ay labis na namangha sa kanilang mga puso. Walang duda na may talento ang mga nakasali sa Starry Sky Battle Space. Nabigla pa rin sila nang makita nila ang ilang mga breakthrough phenomena sa kalangitan. Iyon ay dahil, tulad ng maraming prodigy na may mga espiritual na katawan, kapag pinag-ugnay nila ang langit at lupa sa kanilang breakthrough, kadalasan ay isa o dalawang phenomena lamang ang kanilang naughty trigger. Ang breakthrough ni Severin ay talagang nagdulot ng 4 o 5 uri ng hindi pangkaraniwang phenomena. Paanong hindi magugulat ang lahat? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2365. 1,000 kilometro ang layo, si Simeon at ang 2 pang tao ay patungo sa planetang Polaris. Nang makita nila ang paglitaw ng kakaibang penomena, ang kanilang mga mata ay napuno ng matinding inggit. Itinaas ni Simeon ang kanyang ulo at tumingin ng diretsyo sa pambihirang tanawin sa kalangitan, habang sinasabi niya sa naiinggit na tono, iniisip ko kung sinong prodigy ang cultivation ng lumikha nito, at napakaraming iba't ibang penomena ang lumilitaw. Kahit na libu-libong kilometro ang layo niya, ang mga sagradong espiritual na tinig ay maririnig ng malabo. Ang kanyang iritableng mood dahil sa insidente ni Severin kanina ay kumalma agad nang marinig iyon. Nang makita iyon ni Carl na nakatayo sa tabi niya, hindi niya napigilan na bumantong hininga habang nakaramdam ng pagkamangha. Ang paglitaw ng maraming penomena, kahit na sa panahon ng aking nakaraang buhay, ang tao ay dapat na isang pinakamataas na antas na dyablo. Bilang isang reincarnated cultivator ng isang dating banal na hari, si Carl ay may malawak na karanasan. Sa sinaunang panahon ng kanyang nakaraang buhay, ang mga prodigy noong panahong iyon ay walang iba kundi ang mga prodigy ngayon. Bagamat hindi pa ito panahon ng ginintoang panahon, maraming mga prodigy noong panahong iyon. May isang penomeno kung saan ginising ng isang prodigy ang Immortal Emperor ng Nine Sky. Nakamit ng prodigy ang antas ng Supreme Paragon at pinangungunahan ng isang malaking bahagi. Walang exception, walang sino man ang nagkaroon ng higit sa 2 pagpapakita ng mga phenomenal. Ang gayong tunay na mahuhusay na prodigy ay maaari lamang matagpuan ng isang beses sa loob ng 10,000 taon. Si Carl at Simeon, na lubos na naiinggit, ay hindi pa rin alam na ang mga kakaibang penomenong iyon ay sanhi ng cultivation ni Severin. Kung alam nila iyon, malamang na may inggit sila ng husto. Kasabay nito, hindi kalayuan, pinuprotektahan ni Kali si Severin habang ito ay nagko-cultivate. Tiningnan niya ang maraming penomeno sa kalangitan. Ipinapakita ng kanyang mga mata na siya ay lubos na nabigla. Maliwanag na buwan ang lumilitaw sa dagat, ang berdeng lotus ay namumulaklak mula sa lupa. Severin, ang talento mo ba ang lahat ng ito, bulong ni Kali sa sarili.
Siya ay lubos na nabigla at namangha sa sandaling iyon. Bilang isang Saint Women ng Marver sect at nagtataglay ng Moonlight Constitution, itinuturing na siyang isang prodigy. Gayunpaman, ang tanging penomenong lumitaw noong siya ay nagtagumpay ay ang Moon in Sky River. Kahit na para makamit iyon, si Kali ay nag-cultivate na simula noong siya ay 10 taong gulang. Gayunpaman, pagkatapos mag-cultivate ng mahigit 10 taon, isa lamang siyang level 3 na Paragon. Sa ganitong bilis ng cultivation, sa buong South Sky, tanging sina Carl at Simeon lamang ang maihahambing sa kanya. Kahit sa mga nangungunang kapangyarihan sa Middlebridge, si Kali mismo ay tiwala na ang kanyang talento ay isa sa mga pinakamataas na antas. Ang puso ni Kali ay napuno ng pait at pagkadismaya nang makita niya ang tagumpay ni Severin. Iyon ang unang pagkakataon na naunawaan niya na may mga puwang sa pagitan ng kakayahan ng prodigy. Ang isang ordinaryong henyo ay maaari lamang tumawag para sa isa o dalawang hindi pangkaraniwang penomeno, mga penomeno tulad ng langit at lupa, lilang aura at iba pa. Gayunpaman, si Severin na nasa harap niya ay talagang bumubuo ng maraming penomeno, iyon ay talagang hindi kapanipaniwala. Kung hindi niya ito nasaksihan mismo ng sarili niyang mga mata, iisipin sana ni Kali na hindi ito nangyayari. Gayunpaman, pagkatapos ng karagdagang pag-iisip, si Severin na isang ikatlong antas na Paragon ay nagawang patayin si Jerry, na 2 antas ang taas kaysa sa kanya. Tinanggap din iyon ni Kali. Dahan-daang huminga si Severin at tinapos ang kanyang cultivation. Ang kapangyarihan ng ilang Grandi Spirit Pills ay tuluyang hinigop ni Severin. Habang bumubuka at pamipikit ang kanyang mga mata, walang katapusang mga kulay ang lumitaw sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon, hindi pa rin niya alam na sa kanyang tagumpay, ay maraming penomeno ang nalikha at nagdulot ng kaunting kaguluhan sa Starry Sky Battle Space. Matapos makumpleto ni Severin ang kanyang cultivation, tumingin siya sa loob ng kanyang energy center gamit ang kanyang divine sense. Nakita niya ang kanyang energy center na nagliliwanag ng mga ginintoang sinag. Isang napakalaking kapangyarihan ang naramdaman na bumabalot sa kanyang buong katawan. Tumanggo siya ng may labis na kasiyahan. Casual niyang naikuyom ang kanyang kamao, at isang napakalakas na puwersa ang damaloy sa kanyang katawan, na parang kaya nitong sirain ang isang planeta anumang oras. Agad na nagpakita ng malaking kagalakan si Severin pagkatapos niyang maramdaman iyon. Sa kasalukuyan kong lakas, naniniwala akong kaya ko pang pumatay ng isang Paragon sa ika-6 na antas. Noong panahong iyon, wala pang gaanong mga Paragon sa ika-6 na antas sa Starry Sky Battle Space. Karamihan sa kanila ay mga pangunahing disipulo ng mga pangunahing puwersa, kung mas mataas ang mga prodigy mula sa Paragon at mga Divine Air level. Pakiramdam ni Severin ay kaya niyang pumatay ng isang taong tulad ni Jerry Burke sa isang kisap mata lamang sa isang putok. Hindi niya kakailanganing gumamit ng anumang kasanayan sa swordsmanship, at hindi rin niya kakailanganing gamitin ang Sky Soil Heptagold Sword Energy. Ang kanyang kamakailang tagumpay ay hindi lamang nagangat sa cultivation ni Severin sa gitnang yugtong ng ika-4 na antas ng Paragon, naramdaman din niya na lumakas ang kanyang pisikal na katawan. Kung ang kanyang katawan ay kayang tiisin ang mga superior na kalidad na espiritual na kayamanan noon, ang kanyang katawan ngayon ay kayang tiisin kahit ang pinakamataas na antas na superior na kalidad na espiritual na kayamanan. Ang mga espiritual na kayamanan ay katulad ng pana sa kamay ni Kali. Ang katayuan nito ay nasa pagitan ng mga superior na kalidad na espiritual na kayamanan at ng mga elite quality na espiritual na kayamanan. Sa sandaling ito, ang depensa ng pisikal na katawan ni Severin ay nakamit ang pinakamataas na kapasidad. Ang kalaban ay maaari lamang masira ang kanyang depensa sa pamamagitan ng paggamit ng mga elite quality na espiritual na kayamanan. Habang nararamdaman niya ang pag-agos ng kapangyarihan sa kanyang katawan, itinaas ni Severin ang kanyang kamay at nagpaputok. Isang bola ng kanya nang lumabas mula sa kanyang kamao at mabilis na tumama sa kawalan, na lumikha ng isang bitik. Nang makita niyang kaya niyang basagin ang kawalan gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas, labis na natuwa si Severin. Sa wakas ay nakamit niya ang katayuan kung saan maaari niyang basagin ang kawalan gamit ang kanyang kamao at tapakan ang mga bituin. Sa kabila ng pakiramdam ng pananabik, hindi hinayaan ni Severin na malabo ang kanyang mga iniisip dahil sa kanyang kayabangan.
Binalaan niya ang kanyang sarili sa kanyang puso. Hindi siya dapat maging proud. Ang mga Paragon ng iba pang pangunahing puwersa, mga banal na tagapagmana sa mabituin na kalangitan ay pawang mga maalamat. Mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila at ng kanyang kasalukuyang sarili. Matapos niyang muling pag-isipan ang kanyang mga iniisip, dahan-daang tumayo si Severin. Tiningnan niya si Kali, na may komplikadong ekspresyon, na nakatayo sa tabi niya. Salamat Miss Kali sa iyong proteksyon. Sa panahon ng kanyang cultivation, kahit na itinuon ni Severin ang lahat ng kanyang atensyon sa tagumpay, sensitibo pa rin siya sa ginawa ni Kali sa paglikha ng proteksyon para sa kanya. Bukod pa rito, tanging si Kali ang kanyang maipapayo dahil hindi nito nagawang pagalingin ang kanyang pinsala ng mapayapa dahil sa kanyang cultivation. Nang maramdaman niya ang mga salitang humihingi ng tawad mula kay Severin, umiling si Kali. Ang kanyang maitim na mga mata ay nagniningning habang marahan siyang tumingin sa kanya. Binabati kita Severin para sa iyong tagumpay at sa iyong pag-unlad sa cultivation. Matapos niyang yumuko at batiin si Severin, sinabi ni Kali ng may ngiti na mapait, natatakot akong hindi naligtas ang lugar na ito ngayon. Naisip mo na ba kung saan susunod na pupunta? Biglang napaisip ng malalim si Severin nang marinig niya iyon. May katuturan ang sinabi ni Kali. Ang mga fenomenong lumitaw noong siya ay nakalusot ay malamang na makikita libu-libong kilometro ang layo sa mabituin na kalangitan. Hindi naligtas ang nakahiwalay na planeta. Malalagay sila sa alanganin kung sakaling matagpuan sila roon ng mga humahabol na Burke clan. Bagamat tumaas ng malaki ang lakas ni Severin, at kaya hindi niya kailangang matakot sa anumang problema, gusto ni Severin na pumasok pa sa Starry Sky Battle Space upang makahanap ng mga pagkakataon sa halip na sayangin ang kanyang oras sa pakikipaglaban. Pagkatapos mag-isip ng ilang segundo, dahan-daang nagsalita si Severin. Plano kong pumunta sa 3 pangunahing planeta sa kaibuturan ng mabituin na kalangitan. Gusto mo ba Miss Kali na sumama sa akin? Sandali na nag-isip si Kali nang marinig niya iyon. Tumanggaw siya. Susunod ako dahil ipinaabot mo na ang iyong paanyaya. Tuwang-tuwa si Kali na maglakbay kasama si Severin. Tutal, dahil lumakas ng husto ang lakas ni Severin, mas makabubuti para sa kanilang dalawa na manatiling magkasama kaysa mag-isa. Maaari nilang alagaan ang isa't isa kung sakaling maharap sila sa anumang hamon. Pagkatapos ng maikling pahinga, muling tumayo ang dalawa at dumiretso sa Big Dipper sa kaibuturan ng mabituin na kalangitan. Nabalitaan na ni Severin ang tungkol sa Big Dipper. Alam niyang ito ang tunay na sentro ng buong Starry Sky Battle Space. May 3 pangunahing planeta sa Starry Sky Battle Space, ang Big Dipper, Polaris, at ang Eternal Planet. Ang 3 planetang ito ay nahati at natuklasan ng mga ninuno na nag-explore sa lugar sa loob ng hindi mabilang na taon. Naglalaman ang mga ito ng napakaraming oportunidad at kayamanan. Siyempre, kung walang sapat na lakas, halos imposibleng makapasok sa 3 pangunahing planetang ito. Ang pangunahing dahilan ay napakalupit ng kapaligiran doon. Lumilitaw sa lahat ng dako ang 9 Heavens Gang Wind at mga black hole. Bagamat mapanganib din ang panlabas na mabituin na kalangitan, bihira lamang doon ang paglitaw ng mga halimaw sa kalawakan na umaatake sa mga tao. Ngunit sa 3 pangunahing planeta, ang pinakamasamang sitwasyon ay ang biglaang paglitaw ng mga black hole na maaaring magpawala sa mga Paragon cultivator sa infinity space. Napakasama ng kapaligiran na halos hindi makagalaw ang sinuman. Gayunpaman, may ilang prodigy na nakakakuha ng kaliwanagan sa ilalim ng ganitong mga kondisyon at nauunawaan ang teorya ng langit at lupa at ang teorya ng oras at espasyo. Ito ang nagiging pundasyon para sa kanilang pag-angat sa hinaharap tungo sa Royal Paragon. Ang dahilan kung bakit tinatawag ding gigantic arms ang mga Royal Paragon ay dahil sa kanilang pag-unawa sa oras at espasyo. Ang kanilang mga kaluluwa ay konektado sa langit at lupa, kaya nilang punitan ang kawalan at maglakbay ng libu-libong kilometro sa isang kisap mata. Kapag pinagsama ang kapangyarihan ng oras at espasyo sa banal na pamamaraan, maaari silang sumabog ng enerhiya sa loob ng 1,000 kilometro. Noong nakaraan, karamihan sa mga prodigy na pumasok sa 3 pangunahing planeta ay nagkaroon ng malaking tsansang umangat sa antas ng Royal Paragon. Kung sapat ang swerte at makahanap ng pagkakataon,
maaari pa silang umabot sa antas ng Supreme Paragon Elder. Tungkol naman sa tsismis na may pagkakataong makamit ang immortalidad, hindi yun masyadong iniisip ni Severin. Napakahalaga ng pagkakataong iyon kaya pinaglalabanan ito ng lahat ng Supreme Paragon. Isa pa lamang siyang level 4 Paragon. Lahat ng prodigy na pumapasok sa tatlong pangunahing planeta ay mga saintmen o banal na tagapagmana ng malalakas na puwersa mula sa iba't ibang sagradong lupain. Matagal nang may balita tungkol sa immortalidad. Ngunit ayon sa pagkaunawa ni Severin, ang pinakahuling taong nakamit iyon ay si Old Waco. Mula pa noong sinaunang panahon hanggang ngayon, na umabot na sa hindi mabilang na taon, tanging si Old Waco lamang ang umakyat sa immortalidad. Sa nakalipas na 10 o milyon-milyong taon, isa lang ang nagtagumpay. Kaya malinaw na napakaliit ng tsansa. Dahil dito, hindi mataas ang inaasahan ni Severin sa ganoong bagay. Ang pangunahing layunin niya sa pagpasok sa Starry Sky Battlespace ay ang makahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Old Waco. Umiling siya upang ayusin ang kanyang iniisip at tumingin sa hinaharap ng may buong konsentrasyon. Sa sandaling iyon, mahigit kalahating oras na silang naglalakbay ni Kali at nakalipad na ng libu-libong kilometro. Habang papalapit sila sa Big Dipper, napansin ni Severin na dumarami ang mga bitek sa kawalan sa paligid nila. Ang marahas na Nine Heavens Gang Wind ay parang bagyo na kategorya 8 na humahampas sa espasyo. Ang espasyo ay tila isang transparent na salamin na puno ng mga bitek. Hindi mabilang na black hole ang lumilitaw mula sa mga bitek na iyon, na parang alon sa tubig. Minsan ay sumasabog ang mga ito at naglalabas ng matinding enerhiya. Sa ibang pagkakataon, nilalamon nila ang kaguluhan at bumubuo ng isang itim na rehiyon sa paligid. Ang itim na rehiyon ay isang lugar na ganap na madilim. Dahil sa dami ng bitek sa kawalan, nahaharangan ang liwanag ng mga bituin. Nagiging napakadilim ng kapaligiran. Nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Severin nang makita niya ang itim na rehiyon. Alam niyang malapit na ang Big Dipper. Matapos nilang tawirin ang mga itim na rehiyon na dulot ng hindi mabilang na black hole at ng Nine Heavens Gang Wind, napansin ni Severin na mas maliwanag ang mga bituin sa paligid kumpara noong nasa labas pa sila ng lugar. Sa sandaling iyon, nakita ni Severin ang pinakamaliwanag na liwanag ng mga bituin sa mabituin na kalangitan. Walang duda na nasa harap niya iyon. Ang lugar ay puno ng siksik na liwanag ng mga bituin na napakaliwanag. Ang 7 bituin sa gitna, lalo na ang kanilang matinding liwanag at mainit na sinag, ay nagpapaliwanag sa isang napakalawak na lugar na umaabot ng 10,000 kilometro. Kahit ang nakakatakot na Nine Heavens Gang Wind at mga black hole ay hindi kayang harangan ang kanilang liwanag. Alam ni Severin na iyon ang Big Dipper, ang 7 stars na nasa gitna mismo ng Big Dipper. Ang 7 bituin na iyon ang pinakasikat doon. Ang liwanag na sumasabog mula sa kanila ang dahilan kung bakit nagagawa ng Big Dipper na lumikha ng metal na oro, isang napakahalagang kayamanan. Sa tuwing nabubuksan ng Starry Sky Battlespace, ang Big Dipper ang palaging sentro ng pinagtatalunan ng maraming prodigy. Hindi lamang sila maaaring makakuha ng pag-unawa sa teorya ng oras at espasyo mula sa maraming bitek sa kawalan, maaari rin silang makakalap ng maraming metal na oro. At kung suswertehin, maaaring makatagpo pa sila ng mahalagang gintong bituin na kahit ang mga Supreme Paragon ay may inggit. Tuwang-tuwa si Severin. Lumingon siya kay Kali na mukhang pagod. Naalala niyang hindi pa ito ganap na gumagaling mula sa pinsala. Mahina niyang sinabi na nakarating na sila sa Big Dipper at maaari muna silang magpahinga. Nasa Big Dipper na sila, kaya hindi na kailangang magmadali sa paghahanap ng mga pagkakataon. Tumango si Kali at nagpasalamat. Mabilis silang lumipad patungo sa gitna ng Big Dipper, balak na maghanap ng isang bituin na maaaring tirhan pansamantala. Ngunit hindi nagtagal, habang nagmamasid si Severin sa paligid, nakaramdam siya ng matinding aura ng labanan mula sa di kalayuan. Nang mapansin iyon, agad na naging alerto si Kali at tahimik na pinadaloy ang espiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan. Ang kanilang presensya ay naging parang mga banal na espada na handang bunutin. Inilabas ni Severin ang kanyang divine sense at sinuri ang pinanggagalingan ng labanan. Di nagtagal, nakita niya ang lugar na pinangyayarihan nito, daan-daang milya ang layo malapit sa isang malaking bituin.
May isang higanteng halimaw sa kalawakan na kasing laki ng bundok. Ang katawan nito ay natatakpan ng itim na kaliskis at naglalabas ng aura ng isang level 3 paragon. Mukha itong napakalaking salagubang. Hinahabol nito ang isang cultivator. Ang cultivator ay balot ng dugo, at napakahina na ng hininga. Ang apoy ng buhay sa kanyang katawan ay halos mamatay na. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang lumalaban. Gumagamit siya ng iba't ibang martial arts at supernatural na kapangyarihan upang atakihin ang halimaw. Ngunit dahil isa lamang siyang level 2 paragon at malubha ang kalagayan, ang kanyang mga pag-atake ay halos walang epekto sa halimaw. Para lamang itong pangangati rito at lalo pa itong nagalit. Nang makita ni Severin ang taong nakikipaglaban, napasigaw siya sa gulat. Si Spencer iyon. Ang taong iyon ay si Spencer, isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Mula nang pumasok sila sa Starry Sky Battle Space, nakilala na niya sina Carl, Simeon, Tobias, at si Kali. Ang tanging hindi niya nakikita noon ay si Spencer. Akala pa niya ay patay na ito. Ngunit ngayon, sa Big Dipper, nalaman niyang mas nauna pa pala itong dumating. Sumimangot si Severin nang makita ang delikadong kalagayan ni Spencer. Hindi lamang ang halimaw ang kalaban nito. Sa likod ng halimaw, may 3 monsteroid na kumokontrol dito. Tiwala si Severin na ang mga taong kumokontrol sa halimaw sa kalawakan mula sa likuran ay mga monsteroid. Ang aura ng bawat isa sa 3 monsteroid na iyon ay hindi mahina, ang kanilang aura ay maihahambing sa isang level 4 na paragon. Ang kanilang mga anyo ay mukhang tao rin. Gayunpaman, natukoy ng divine sense ni Severin na ang aura mula sa kanila ay katulad ng sa mga halimaw at mababangas na hayop. Walang duda, ang 3 taong ito ay dapat na mga monsteroid mula sa rehiyon ng Thunder Peak. Ang rehiyon ng Thunder Peak ay matatagpuan sa silangang kaparangan ng North Sea sa hilaga lamang ng North Sea. Ito ay isang liblib na lupain sa labas ng dagat. Pinamahalaan ng mga monsteroid ang lugar ng North Sea kasama ang mga barbaro ng North Sea. Ayon sa mga alamat, ang mga monsteroid ng rehiyon ng Thunder Peak ay dating mga panginoon ng Blue Realm. Noong sinaunang panahon, ang buong Blue Realm ay pinamumunuan ng hindi mabilang na mga monsteroid. Noong panahong iyon, ang mga tao ay nasa hindi sibilisadong panahon pa rin, at sila ay kaka-evolve pa lamang mula sa panahon ng pagkain ng hilaw na karne at pag-inom ng dugo. Ang mahihinang lahi ng tao ay natural na hindi kayang ipagtanggol ang sarili laban sa malalakas na monsteroid. Wala silang ibang magawa kundi ang maging biktima ng mga monsteroid. Kalaunan, habang lumalakas ang panahon ng cultivation, paraming tao ang nagkaroon ng mas malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng cultivation. Maraming labanan sa pagitan ng mga tao at mga monsteroid na pumuno sa buong Blue Realm. Sa huli, ang bilang ng mga arroganti na monsteroid ay nabawasan ng malaki, kaya't umatras sila sa kakilakilabot na sitwasyon sa Thunder Peak region sa North Sea. Sa ngayon, kakaunti na lamang ang natitirang bilang ng mga monsteroid sa Blue Realm, mas kaunti pa ang kanilang populasyon kaysa sa Evil Practitioner. Tutal, ang Evil Practitioner ay mayroon pa ring 2 piraso ng sagradong lupain na sumusuporta sa kanila, sila ay ang Season at Last Bonercut, pati na rin ang hindi mabilang na masasamang practitioner. Lumalim ang pagkunot ng noo ni Severin matapos muling pag-isipan ang mga katotohanan tungkol sa mga monsteroid. Ang totoo, ang sitwasyon kung saan inatake si Spencer ay walang kinalaman kay Severin. Kahit na ang kabilang grupo ay nagmula sa Grande Uno Sec, isang cultivator na kapareho ni Severin, magmamasid lamang siya mula sa isang tabi, nang hindi nakikialam. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa Big Dipper, naramdaman ni Severin na maraming prodigy mula sa ibang mga rehiyon. Medyo napakaliit ng kanyang kapangyarihan dahil si Kali lamang ang nasa tabi niya. Hindi lamang maraming tao, naroon din ang iba pang malalaking puwersa mula sa Midland at East Plain. Ang mga prodigy sa kanilang lahat ay marami ring mga disipulo. Agad na nagdesisyon si Severin sa kanyang puso nang maisip niya iyon. Iyon lang. Bagamat kaya kung samantalahin ang lahat ng pagkakataon para sa aking sarili bilang isang nag-iisang manlalakbay, napakataas din ng mga panganib. Mas mainam na manatili sa isang grupo ng magkakasama. Humarap siya at sinabi kay Kali, na ang ekspresyon ng mukha ay puno ng pagbabantay,
ang taong ito ay mula sa aking sekta, at napagpasyahan kong iligtas siya. Dahil hinahabol si Spencer ng mga monsteroid, tiyak na may dala siyang bagay na interesado ang mga monsteroid. Kung ililigtas siya ni Severin, maaari silang manatiling magkakasama sa grupo, at makakakuha siya ng tulong mula rito, bakit hindi? Ang tatlong pangunahing planeta sa kaibuturan ng Starry Sky Battlespace ay hindi katulad ng ibang mabituin na kalangitan. Lubhang mapanganib ang lugar na iyon. Bagamat maraming pagkakataon ito, may mga nakatagong panganib din sa lahat ng dako. Hindi lamang dahil sa malupit na kapaligiran, kundi mayroon ding masasamang puso ng tao. Ang isang karagdagang katulong ay magdadala ng karagdagang antas ng kapangyarihan. Matapos malaman ni Kali ang sinabi ni Severin, unti-unting nawala ang mapagbantay na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil siya ay kapwa mo disipulo, tutulungan kita na iligtas siya. Hindi ba't ang mga kasama ni Severin ay mula sa Gronde 1 Sec? Tutal, lahat ay taga South Sky, mas maaasahan siya kaysa sa mga tao sa labas ng South Sky kapag nagtutulungan. Marahan na tumanggo si Severin pagkatapos marinig ang mga salita ni Kali. Agad silang naging mga agos ng liwanag at dumiretso sa direksyon ni Spencer. Kasabay nito, si Spencer, na hinahabol ng halimaw sa kalawakan, ay nakaramdam ng tuluyang pagkaubos ng kanyang katawan. Halos maubos na ang kanyang sentro ng enerhiya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Naalala niya ang panahon nang pumasok siya sa Starry Sky Battlespace. Hindi lamang siya nakakuha ng malaking halaga ng metal na oro, dahil sa katotohanang napatay niya ang isang disipulo ng monsteroid. Nalaman niya ang tungkol sa Big Dipper at ang pagkakataong umakyat sa immortalidad mula sa monsteroid. Kabanata 2370. Maaga siyang pumasok sa Big Dipper, na umaasang masasaliksik ang pagkakataong umakyat sa immortalidad. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga monsteroid ay nakatuon na sa kanya at sumunod sa buong paglalakbay niya. Pagkatapos niyang makapasok sa Big Dipper, agad na kinontrol ng mga monsteroid ang isang level 3 Paragon na galaxy monster upang patayin siya. Bagamat bumuti ang lakas ni Spencer pagkatapos makapasok sa Starry Sky Battlespace, isa lamang siyang level 2 Paragon. Paano niya matatalo ang isang galaxy monster? Bukod pa rito, may tatlong monsteroid na kumokontrol sa galaxy monster sa likod nito. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, alam na ni Spencer na imposibleng makatakas siya. Sa kabilang banda, ang tatlong monsteroid na nakatayo sa likod ng galaxy monster, ang kanilang mga mukha ay puno ng tawa nang tumingin sila kay Spencer na lumalaban hanggang sa huling dayami ng pag-asa. Nangunguna sa grupo ang isang dalagang nakasuot ng berdeng roba. Mayroon siyang pares ng pambabaeng hiwa ng mga mata. Ang kanyang mahaba at lilang buhok ay umiindayog sa hangin, at ang kanyang mga lavender na mata ay puno ng kasariwaan at alindog. Malinaw na isa siyang dalaga, ngunit ang kanyang anyo ay mukhang mature at kaakit-akit. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng mas malakas na sexing aura kaysa sa isang courtesan. Mahinahong sinabi ni Lei, sumuko ka na ngayon. Hanggat ibibigay mo ang pagkakataong umakyat sa immortalidad, ipinapangako kong ililigtas ang iyong buhay. Gayunpaman, kahit na maaari kang makatakas mula sa kamatayan, hindi ka lubos na maliligtas. Ikaw ay magpalipas ng gabi kasama ko. Tumigil si Lei pagkatapos niyang magsalita. Pagkatapos ay dinilaan niya ang kanyang mapula-pulang nagliliyab na mga labi, na mukhang lubhang mapang-akit. Huminga ng malalim si Spencer, na lumingon siya at malamig na tinitigan ang tatlong monsteroid at ngumisi. Huwag mo nang isipin iyon. Paano niya hindi malalaman ang tunay na anyo ng tatlong monsteroid sa harap niya matapos habulin ng tatlong iyon sa mahabang paglalakbay? Lahat sila ay mga Sorrow. Kung magpapalipas siya ng gabi kasama ang babaeng Sorrow sa harap niya, natatakot siyang baka kainin siya bago niya ito namalayan. Kung ikukumpara sa masakit na kamatayang iyon, napagpasyahan ni Spencer na mas gugustuhin niyang mamatay ng masaya. Labis na hindi nasiyahan si Lei nang marinig iyon, sumangot siya. Tanga, ang tanga mo, naikuyong niya ang kanyang mga kamao pagkatapos niyang magsalita, at malapit na niyang hayaan ang halimaw ng kalawakan sa ilalim ng kanyang kontrol, para bugbugin si Spencer hanggang sa mamatay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napansin ni Lei na may mali.
Nakita niya ang dalawang daloy ng liwanag na mabilis na lumilipad patungo sa kanila sa malayo. May pakiramdam siya na ang mga ilaw ay lubhang mapanganib. Nang mapagtanto nila iyon, ang dalawang tagapagbantay na nagbabantay sa kanya kanina ay agad na tumalon sa kalangitan sa itaas ng halimaw ng kalawakan at direktang inatake si Severin. Isang mahiwagang liwanag na kasing kapal ng isang balde ng tubig ang sumabog, na nagpira-piraso sa kawalan. Si Severin, nakararating lang malapit sa lugar ng labanan, ay nakita ang sitwasyon. Walang imek, itinaas niya ang kanyang kamay at hiniwa gamit ang kanyang espada, gamit ang Skysoil Heptagold Sword Energy upang salubungin ang atake. Dalawang sinag ng liwanag ang tumama mula sa espada, at ang dalawang level 3 Paragon Monsteroid ay namatay agad. Napuno ng gulat ang mukha ni Spencer nang makita niyang biglang sumulpot si Severin. Pagkatapos ng pagkabigla, mukhang tuwang-tuwa siya. Senior Brother Severin, sa kabilang linya, nang makita niyang namatay ang kanyang mga kasama sa isang kisap mata, galit na galit si Lei, ang babaeng Sorrow. Isang malamig na hangin ang biglang sumabog sa kalangitan. Alam niyang mahihirapan siyang ipagpatuloy ang labanan sa sandaling iyon. Tinanong ni Lei, "Sino ka? Bakit mo gustong makialam sa mga gawain ng mga monsteroid ng Thunder Peak region?" "Wala akong itinatago. Ako si Severin Foylet." Mahinahong sabi ni Severin, "Ang taong ito ay ang aking nakababatang kapatid." Natigilan si Lei nang marinig niya ang sagot ni Severin. Sumigaw siya, "Ikaw si Severin,